Punta naman po tayo dito naman sa isa pang balita na nakita po natin na kung saan ito pong si Sara Diskaya ikukulong na daw po mga kababayan sa Cebu. Ibig sabihin, hindi pala siya dito sa Metro Manila makukulong, kung hindi po pala mga kababayan sa Cebu po, kasama pa nung iba na mga sangkot sa maanumalyang flood control. So ito i-play po natin. Anumang oras ngayong gabi ay ikukulong na sa presinto sa Cebu si Sara Diskaya. Live mula sa Lapu-Lapu City na sa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. John, nasaan na ngayon si Sara Diskaya? Niyan sa kasalukuyan ngayon na nasa loob ng courtroom si Sara Diskaya para sa pagproseso ng commitment order dito sa RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Patuloy pa sa mga oras na ito ang mga pagdinig at iba pang proceeding. Ang bilis ng pag-downfall nila mga kababayan, no? Pamula, kung titingnan ninyo ha, pamula po nung Mayo. Diba, nung Mayo, April, May, talagang sagana po sila mga kababayan sa mga paganong-ganon pa, diba? Pagpapahili ng kanilang mga yaman na galing pala sa hindi maganda. So ngayon, ang bilis bumagsak mga kababayan ng kanilang pamumuhay, ang bilis ng paglagapak po nila sa lupa. At ngayon, yung isa sa pinakamasarap na sapin sa buhay ng isang tao, yung kalayaan, mawawala na po sa kanila dahil nga kakailanganin nilang makulong ng mahabang panahon para pagbayaran yung ginawa po nilang kasalanan. Ano po yung ginawa po nilang kasalanan na pagnanakaw ng pera ng bayan. Anyway, tuloy pa natin ng korte. Nasa loob din ng courtroom ang 8 opisyal ng DPWH na sangkot sa umano'y flood control ghost project sa Davao Occidental. Bandang alas 6:30 ngayong gabi nang dumating sa Mactan Cebu International Airport o MCIA ang flood control contractor na si Sara Diskaya. Bantay sarado siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, organized. O bakit nakatakip ang mukha ng mga ito? Diba? Bakit nakatakip ang mukha ni Sara Diskaya? Samantalang nung nagpiplex sila ng mga yaman po nila, talagang lantad na lantad yung mga mukha po nila. Ngayon na-discover na marumi pala yung pinanggalingan o bakit nahihiyang humarap sa taong bayan. Di ba dapat proud ka dahil ginawa mo yan? Ang Transnational Crimes Division hindi na nagpaunlak ng panayam sa media si Diskaya at dumiretso na agad sa korte sa Lapu-Lapu City. Dito niya haharapin ang kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control o revetment project sa Davao Occidental na nagkakahalaga ng 96.5 million pesos. Bago yan, kaninang umaga ay nagtuong Department of Justice si Sara Diskaya. Nakataklob ng tuwalya ang mukha ni Sara at may suot ng Kevlar helmet at bulletproof vest. Nagpunta rin sa DOJ ang mister niyang si Carly. Pareho silang nagsubmit ng rejoinder affidavit para sa tax evasion complaint sa kanila ng BIR. Sa ambush interview kay Carly, sinabi niya nagkausap sila ng kanyang misis. Nalulungkot daw siya na ikukulong si Sara. Talaga, dapat lang kasi mga kababayang makulong, lalo na at makikita nyo naman na hindi naman po sila nagbalik ng pera. Buti pa nga sina Henry Alcantara. Buti pa nga mga kababayan, yung isang empleyado ng DPWH na sangkot din. Di ba nagbabalik sila ng pera para po sa kanilang restitution? Samantalang itong mga Diskaya, hindi pa sila nagbabalik ng pera na nakulimbat po nila sa kaban ng bayan. Di ba hanggang ngayon wala pa silang ibinabalik. So dapat lang talaga na mabulok po sila sa bilangguan. Nararamdaman mo sila? Malungkot, ma'am. Ano po sa yung mga anak ninyo? Yun nga Kagabi, inaresto si Sara. Bailable sa halagang 90,000 pesos ang kasong graft. Non-bailable ang malversation, kaya sa kulungan siya magpapasko. Sa booking process, kinuhanan si Diskaya ng kanyang fingerprint at mugshot. Madaling araw naman kanina nang maaresto rin ang presidente ng St. Timothy Construction Corporation na si Roma Rimando sa custodial facility ng Pasig Police. Bukod sa kanila, 8 dating opisyal ng DPWH na sangkot din sa Davao Occidental Ghost Project ang dinala sa Cebu. Ayon sa bakit hindi rin arestuhin yung kasabwat ng mga ito na senador? Pihada mga kababayan na ito comment nyo na lang kung sino. Sa palagay nyo, sino yung senador na magagalit dahil na-aresto itong mga Diskaya? Piyado, tatahol na naman yon. Sa Supreme Court, ang paglipat sa kanila sa Cebu ay alinsunod sa mga panuntunan ng korte na ang mga kasong may kaugnayan sa korupsyon sa mga infrastructure project ay isampa sa pinakamalapit na itinilagang anti-graft court.
Niyan, ayon kay NBI 7 Regional Director Attorney Rinan Oliva, nagsumiti ng motion ang kampo ni Sara Diskaya kasama ang mga sangkot ng dating opisyal ng DPWH Region 11. Sa motion ng kampo ni Diskaya, humiling ito nasa Pasay na lamang i-detain si Diskaya sa Ah, halip na sa Lapu-Lapu City Jail. layo, no? Samantala ang 8 iba pang opisyal Tsaka mga kababayan, ang layo. Ang layo ng pinagdalhan dito po kay Diskaya. Eh hindi siya madadalaw ng kanyang pamilya niyan. Biruin niyo mga kababayan, yung sinabi mismo ni PBBM na talagang magpapasko sa loob ng bilangguan itong mga sangkot na ito. Talagang nagkatotoo. Bakit? Yung Queen and King mga kababayan ng flood control, nasa sa bilangguan na po at magpapasko yung isa sa Lapu-Lapu pa nga ang layo mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Adelia. Mega love shoutout po. So anyway, tuloy pa natin. ng DPWH Region 11 ay humiling sa korte na sa Davao sila i-detain. Pero Sa Davao. tinutulan ito ng NBI dahil dapat daw respetuhin ang desisyon ng Korte Suprema. Dagdag pa Tama. ng NBI, sakaling may mga nakatakdang pagdinig si Sara Diskaya kaugnay ng iba pang kaso nito sa Maynila, ay dadaluhan niya raw ito sa pamamagitan ng virtual conference. Nakatakdang gaganapin sa Enero sa susunod na taon ang arraignment sa kaso ni Diskaya at ng iba pang opisyal ng DPWH na sangkot sa Davao Occidental Flood Control Ghost Project. Sa parehong buwan rin, posibleng malaman ang desisyon ng RTC Branch 27 kaugnay sa inihain na motion ng Legal Counsel Diskaya at ng 8 iba pang opisyal ng DPWH Region 11. Ah, Mian. Alright, maraming salamat sa iyo, John Aroa, live mula sa Cebu. deserve ba? Deserve? Deserve ba? Deserve mga kababayan? Deserve? Deserve? Dapat lang ba? Tama lang ba? Deserve na deserve ba? Ah, talaga. Dapat nga mga kababayan yung senator na may kasong perjury mga kababayan, dapat makulong na din 'yon. Sa lalo't madaling panahon para makasama niya etong mga taong pinagtatanggol niya. 'Di ba? Kaya nga mga kababayan, kung ako ang tatanungin in my personal opinion, dapat talaga makakasama rin ng mga ito yung mga kasabwat nila eh. Yung mga kongresista, mga senator, dapat makakasama mga kababayan para nang sa ganon, one big happy family sila sa loob ng bilangguan at para hindi na rin pamarisan ng iba. So ngayon, kung mapapansin nyo, since na-aresto na po mga kababayan na itong si Sara Diskaya at siya po ay makukulong na ng matagal na panahon dyan po sa may Cebu, pakinggan po natin ang komento ni Mayor Vico Soto patungkol po sa naging pag-aresto dito po kay Sara Diskaya. Ito ay kinikredit natin sa Facebook mga kababayan mismo ni Mayor Vico Soto. Ayan Facebook po niya yung mismong nag-post nito. So ito, pakinggan po natin. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot. Pero isipin na lang din natin, 6 months ago, ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH projects. 6 months ago, kala na Yan noong mga panahon nagpe-flex sila ng kanilang yaman Diba? Mga nakaganyan-ganyan, nakaporma-porma pa. Ay ngayon, bakit nagtatakip ng muka? Kaya nga, deserve. Deserve na deserve. Pinagtanggol pa ng mga didisit yan. mga Diskaya at na marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana nating kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish o biktima lamang. Tama. Sabi ng AMLAC, mahigit 180 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa 9 na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Hindi lang isang administrasyon ang dinaanan nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman, nagpapamiting ng mga chief of staff, tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget. Saka kung titingnan nyo mga kababayan, nagsimula silang maging buhaya ng matindi nung panahon po kasi ni dating Pangulong Duterte. Ano po kasi nga mga kababayan, doon sila nakatikim na ang sarap palang mangontrata sa national. Di ba dati sa local lang sila? Sa local lang sila dati mga kababayan. Ngayon, nung pinatikim sila ng Duterte administration, ng kaginhawahan, kasarapan, makakuha ng kontrata sa national, talagang naging timawa na po sila.
Kumbaga, bayawak pa lamang po sila nung panahon na papasok yung administrasyon ni Digong, pero nung naging ano na, nung nabigyan na sila sa panahon ni Duterte ng maraming proyekto, mga kababayan, doon na sila naging buhaya. At dito nga lang sila nasa wata sa panahon ni PBBM. Anyway, tuloy pa natin. Antarang nag-aalok ng advance porsyento, SOP. Pangatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga Tama. kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property, Grabe, usapan pa yan. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo Hindi naman pala kawawa yung anak nito, mga kababayan. Kala ko naman kasi, hindi kasi ako masyadong hindi ko kasi masyadong tinitingnan yung background dito po mga Diskaya. Kasi nga, alam nyo naman tayo mga kababayan, yung lagi natin sinasabi dito sa channel natin, wala tayong pakialam sa personal nilang buhay. Personal nilang buhay yun eh. Ang pinapakailaman lang natin dito yung talaga, yung issue. Kasi naka-issue based tayo. So ngayon, na nakita natin yung pamilya mga kababayan mismo ni Sara Diskaya, malalaki na naman pala yung anak nila. At yung isa na may problema mga kababayan, yung nakablurred yung mukha, kayang-kaya na po yung alagaan ng mga malalaki po niyang anak. Lalo na, at hindi lang po basta malalaki na itong mga ito. May mga negosyo na po itong mga ito, mga kababayan, at masasabi natin na stable na yung pamumuhay ng mga ito. Ikaw ba naman? Meron ka 245 million, 18 years old ka? Di lalo na ngayon. Diba? Na kung saan yung mga kumpanya mo ay nakakuha ng maraming proyekto sa gobyerno. Diba mga kababayan? Wala bang sounds? Tuloy natin. mga anak ninyong magnakaw. Eto tama to sinasabi ni Mayor Vico Soto. Tinuruan nila yung mga anak nila na magnakaw, mga kababayan. Sa totoo lang. Kasi biruin nyo talagang kaya siguro ayaw nilang magbalik ng pera, mas gugustuhin na lang nila na makulong silang mag-asawa, at least yung mga anak po nila talagang mapera. Ano po ibig sabihin? Stable na yung buhay. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid up capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property, Diba? usapan pa yan. Bilyonaryo. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo. Kaya nga mga kababayan, yung propaganda ng mga ito, kung may mga binayaran man ito na nagpapakalat ng nakakaawa yung anak, kaawaan nyo yung mga Diskaya, dapat makalaya yung isa sa kanila para tingnan yung anak. Mga kababayan, para sa akin, hindi po nakakaawa itong mga ito. Bakit po? Bilyonaryo na po itong mga ito, mga kababayan. Diba? Hindi lang 1 billion yung pera ng mga yan. Billion yung pera ng mga yan, mga kababayan. Kaya hindi na po nagbabalik ng pera na nakulimbat nila sa taong bayan. Diba? Hindi nakakaawa yung mga yan dahil lumalangoy sa pera yung mga yan. Anyway, tuloy pa natin. Ang mga anak ninyong magnakaw. Sana magsisi sila, at magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH. Minsan, lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam dun. Buti Diba? Kaya dapat talaga mga kababayan, imbestigahan din si Martin Romualdez. Diba? Lagi ko naman sinasabi yan Dapat talaga maimbestigahan din si Martin Romualdez. Lalo na at ang DPWH nire-rekomendahan ng pakasuhan etong si Martin, mga kababayan. At ang isa pa dyan, lagi naman po nating sinasabi na imposibleng hindi alam ni Martin yung ginawa ni Saldico.
Di ba mga kababayan? At ang masakit nga lang dyan, idinadamay nila ang ating mahal na presidente. Di ba mga kababayan? Kaya dapat po talaga, maimbestigahan na ni Ombudsman Boying Remulla, ito pong si Martin Romualdez. Bakit ba mukhang malambot? Ako nagtatanong lang naman, bakit ba mukhang malambot itong si Ombudsman Boying Remulla dito po kay House Speaker Martin Romualdez? Hindi, ako nagtatanong lang mga kababayan ha. Bakit hindi seryosohin yung investigasyon dito kay Romualdez at kung totoo na may matibay na ebidensya laban po kay Romualdez, kasuhan na po ito mga kababayan. Diba lalo na kung matibay yung ebidensya. At wag na po itong, wag na po itong bibihin. Parang ang dating mga kababayan, mas matapang pa etong si Secretary Vince Dizon dahil nire-recommenda niya nakasuhan na ito pong si Martin Romualdez at yung iba pa. Samantalang itong ombudsman, mukha po atang hindi sineseryoso yung investigasyon dito po kay Romualdez mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Yun na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila kaya halata tuloy sila ngayon. Ayan, Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na nagkwento sa akin na humihingi sila ng pera. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin ang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado. Grabe no? Para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. Tama! We all have something to contribute. Let's all do our part. Kaya bilib ako mga kababayan dito kay Mayor Vico Soto kasi yung mga sinabi niya noon, nagkakatotoo na po ngayon. Yung about sa St. Gerald, isa po yan sa naging problema mga kababayan ng Pasig. Kung matatandaan nyo, nagpapatayo ng mga building, wala namang palang gaanong mga dokumento mga kababayan, kulang-kulang. At yung iba pa nga hindi aprobado, walang building permit. Diba? Magpaparehistro, magpapalagay ng building permit, 2 palapag lang, pero ang ipapagawa 4 na palapag. So naging problema po yan ng lungsod ng Pasig mga kababayan, yung kumpanya ng mga diskaya. At ngayon, eto na, yung pinakamatindi, napapanagot na sila. Diba? Magpapasko sa bilangguan, eto pong si Sara Diskaya, ganun din po, etong si Curly Diskaya. Yung mga nagsasabi mga kababayan na ganito, ganyan, diba? Yung mga nagsasabi, nakaawaan, dahil nga may mga anak na may iwan, para sa akin mga kababayan, hindi po dapat kaawaan yung mga taong lumalangoy sa pera. Hindi lamang po 1 billion yung meron yung mga yan, yung mga anak nito mga Diskaya. Kung hindi bilyon-bilyon mga kababayan, ang pera ng mga yan. Sana all nga mga kababayan, merong 245 million pesos na ang edad mo, 18 anyos ka pa lang tapos bibili ka ng isang construction company. Ganun po kalakas mga kababayan. So kayo, ano pa masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan.